Dominant Protector. Credit to the author. 6,151-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang malaman niyang maaaring mawala sa kanya ang pagkakataong ito, hindi na niya ito matiis. Ginamit ni Terence ang kanyang pandama sa espiritu upang suriin ang lugar at natuklasan niyang kailangan pa ng pamilyang Zing ng kaunting oras para makatawid sa plaza. Hindi na niya kailangang pansinin sila ngayon. Tara na. Pipigilan natin sila agad at hahayaan natin silang ibalik ang mga bagay na kanilang kinuha. Boss, napagkasunduan naming iwan ito sa akin. Mabilis na humakbang si Gusha para ipaalala kay Terence. Hindi madaling makakuha ng pagkakataong umatake, hindi niya ito basta-basta maaaring bitawan. Alam ko. Sa'yo silang lahat, okay. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Napaka-inosente talaga ng lalaking ito, puro away lang ang pinag-uusapan. Malinaw na ang mana ang pinag-uusapan nila ni Ramlee, okay. Ano ba ang problema sa pakikipaglaban? Tumigil ang tatlo sa kanilang diskusyon at agad na umalis sa bulwagan, at lumipad patungo sa likuran. Napakalaki ng buong palasyo, at hindi agad nakapaghanap sina Weldon Ma at ang iba pa ng napakaraming lugar, kaya hindi nagmamadali si Terence. Ginamit niya ang kanyang espiritu upang maghanap ng mga kahinahinalang lugar habang gumagalaw. Ang tunay na mana ay hindi dapat nasa palasyo, ngunit ang daanan patungo sa tunay na mga guho ay dapat nasa palasyong ito. Gusto ni Terence na tumingin sa paligid at hanapin ang pasukan patungo sa daanan. Hula-hula lang ang lahat, at hindi sigurado si Terence kung paano siya makakapasa sa pagsusulit. Dapat ay bumukas ng kusa ang tunnel pagkatapos niyang makapasa, pero kung makakahanap siya ng mga palatandaan, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok kahit hindi siya makapasa. Mas mabuti na iyon kaysa sa maubusan siya ng isip. Sa kasamaang palad, walang nakita si Terence sa daan, pangunahin na dahil napakaraming gusali na may mga limitasyon sa pandama ng espiritu. Hindi niya masuri ang buong lugar, kaya't nasuri lamang niya ito pagkatapos niyang paalisin sina Weldon Ma at ang iba pa. Maya-maya, sa wakas ay nakarating na ang tatlo sa kinaroroonan ng grupo ni Weldon Ma. Tumayo sila sa bubong ng isang gusali at tumingin sa ibaba. Ang 7 sa kanila ay orihinal na nakakalat sa iba't ibang silid, ngunit matapos ibunyag ni Gusha ang kanyang tunay na pagkatao ng walang pagpipigil, silang 7 ay agad na tumakbo palabas at nagtipon sa patio, itinaas ang kanilang mga ulo upang tumingin kay Terence at sa dalawa pa. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mo talagang maghanap ng kayamanan dito. Ibalik mo agad ang lahat, yumuko at aminin ang pagkakamali mo, tapos umalis ka agad sa lugar na ito. Kung hindi, hindi makakaalis kayong 7. Tumayo si Gusha sa bubong at sumigaw ng may tuwa. 7. Bukod pa rito, tila hindi mahina ang kanilang lakas. Sa wakas ay maaari na silang lumaban ng buong puso. Pakiusap, huwag kang umamin ng pagkatalo. Napakayabang ng pagsasalita ko. Kung matiis mo ito at susundin ang sinasabi ko, ituturing kitang makapangyarihan. Tiningnan ni Weldon Ma sina Terence at ang dalawa pa, nalilito. Hindi niya inaasahan na makakakilala pa siya ng ibang mga practitioner sa mga guho. Maaari kayang mga katutubo sila. Sino kayo? Sa pagkakaalam ko, ang mga guho na ito ay naipasa na mula pa noong sinaunang panahon. Kayong tatlo ba ay mga explorador din? Agad na nakabawi ng katahimikan si Weldon Ma, at muling nagpakita ng mahinang ngiti ang kanyang bibig. Imposibleng maging katutubo sila ng mga guho. Mukhang napakabata ng 3 taong ito, kaya dapat ay pareho sila ng propesyon. Matapos maunawaan ito, nakahinga ng maluwag si Weldon Ma at ipinahayag na wala siyang pakialam sa mayabang at bastos na mga pahayag ni Gusha. Hindi sila madaling matakot sa 7. Ang banta ni Gusha ay biro lamang kay Weldon Ma. Kung pag-uusapan ng lakas, ang 3 binata sa kabilang panig ay tiyak na hindi mas malakas kaysa sa kanila. Bagamat hindi niya lubos na matiyak ang eksaktong lakas ng mga ito bago sila lumaban, napakatalino niya sa aspetong ito at halos napapansin niya ang antas ng lakas ng 3. Bukod sa malaking lalaking ito na may kulay asul at gininto ang buhok, ang 2 pang hindi nagsalita ay nasa yugto ng profound lamang.
Kahit si Gusha ay nasa maagang yugto pa lamang ng yugto ng pagbubukas ng bundok. Natural lamang na walang pakialam si Weldenma sa kanila. Tumigil ka na nga, gawin mo na lang ang sinasabi ko, huwag mong ibahin ang usapan. Patuloy na ungol ni Gusha. Sa katunayan, tuwang-tuwa na ang lalaking ito. Hindi na siya makapaghintay na iwan siya ng kalaban. Kung talagang gagawin niya ang sinabi sa kanya, hindi lang siya malulungkot. Haha, akala ko ako, si Weldenma, ay napaka-arrogant at dominante na. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang tao gago na katulad mo na mas mukhang kahanga-hanga pa kaysa sa akin. Sige, dahil napaka-confident mo, bakit hindi mo ipakita sa amin ang lakas mo? Ikinumpas ni Weldenma ang kanyang kanang kamay, at ang pinakamalakas sa pito, ang tuktok ng huling bahagi ng hiteng bundok, ay kumislap at sumugod patungo kay Gusha. Kapag ang isang leon ay lumaban sa isang kuneho, dapat nitong gamitin ang buong lakas nito. Bagamat minamaliit ni Weldenma sina Gusha at Terence, ipinadala pa rin niya ang pinakamalakas sa pito. Mula sa pananaw ni Weldenma, ang sitwasyong ito ay isa ng siguradong panalo, kaya handa na siyang tawagin ang iba para ipagpatuloy ang pangangaso ng kayamanan at huwag nang sayangin ang oras dito. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay-bagay gaya ng inaasahan niya. Labis ang tuwa ni Gusha nang makita niyang ang kabilang panig ang nagkusa na umatake. Bukod dito, ito ang pinakamalakas sa kanila. Tumawa siya at sumulong upang salubungin ang atake. Inilabas pa niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Nagbanggaan silang dalawa sa ere at bawat isa sa kanila ay sumuntok ng buong lakas. Ang eksperto sa paghati sa bundok sa huling bahagi ng bundok sa panig ni Weldenma ay noong una ay tumingin ng mababa kay Gusha, ngunit matapos maramdaman ang lakas ng kamao ni Gusha, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, bahagyang bumagal ang figure ni Gusha. Huminto siya sa ere at hindi na niya kayang patuloy na matamba. Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban ay napatalsik pa atras. Bagamat hindi siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala, halatang si Gusha may lubos na kalamangan sa palitang ito. Magaling! Subukan natin ulit. Natatawang sabi ni Gusha. Sandaling tumigil ang kanyang katawan bago sumugod muli. Matapos makipaglaban sa sarili niyang clone ng napakatagal, sa wakas ay nakahanap na siya ng kalaban na kapantay niya. Hindi na kailangang banggitin kung gaano siya kasaya. Ano? Paano nangyari ito? Bago pa man masabi ni Weldenma na dapat na nilang ituloy ang pangangaso ng kayamanan, nakita niya si Gusha na pinalipad ang pinakamalakas sa kanyang grupo gamit ang isang suntok. Sa kanyang pagkabigla, bigla siyang medyo nalito. Tulong! Ang lalaking nabigla ay ibinalik ang kanyang mga binti at nag-iwan ng dalawang mahahabang marka sa lupa. Sa wakas ay naayos niya ang kanyang katawan at mabilis na tumawag ng tulong sa kanyang mga kasama. Bagamat medyo minamaliit niya si Gusha noong mga nakaraang palitan ng suntok, hindi siya naging pabaya ng umatake. Sa huli, natamba pa rin siya dahil sa suntok ng kabilang panig. Ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa ay medyo nagparamdam na ng lamig sa kanyang puso. Bumuo kayo ng porma sayon. Hindi nagatubili si Weldenma at halos sabay-sabay na nagbigay ng utos. Ang aura na ipinapakita ni Gusha ay nasa pinakamataas na antas ng maagang pagbukas ng bundok, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas kaya wala sa kanilang pito ang makakatapat niya sa isang laban. Kailangan nilang magsanib puwersa para harapin siya. Bago pa man lumapag si Gusha sa lupa, si Weldenma at ang iba pa ay nakaposisyon na sa kani-kanilang mga posisyon sa bilis ng kidlat. 7 naglalakihang aura ang nagsanib puwersa at bumuo ng isang bagong makapangyarihang aura na direktang bomb-alot sa lumalapag na si Gusha. 6,152. Nakakatuwa. Bahagyang ngumiti si Terence, hawak ng mga daliri niya ang baba niya na parang malalim ang iniisip. Ang ganitong uri ng porma sayon ay itinuturing na pinasimple, kaya natural lang na may mga pagkakaiba sa kapangyarihan. Sa kasalukuyang pagkakaintindi ni Terence sa mga porma sayon, silang 7 ay maaaring maglabas ng kapangyarihan ng isang level 5 formation. Ang pinakamahalaga ay sa pamamagitan ng battle formation na ito, maaaring pag-ugnayin nilang 7 ang kanilang combat power, at ilabas ang epekto ng 1+1 na mas malaki kaysa 2. Kung hindi ito haharapin ng maayos ni Gusha, magiging lubhang mahirap ito. Ha. Magaling. Ang galing.
Lumapag si Gusha sa gitna ng 7 tao. Agad niyang naramdaman na parang bumagsak ang kanyang katawan sa isang kumunoy. Labis na naantala ang kanyang kakayahang gumalaw. Gayunpaman, ang lalaking ito ay napaka-ambisyoso. Habang mas malakas ang kalaban, mas lalo siyang nasasabik. Kung talagang mahina ang kalaban, kahit na masayang lumaban, hindi ito kasing kasiyahan ng pagiging walang pigil at walang pigil. Patayin mo ang taong ito ng buong lakas mo. Walang dapat ipag-alala ang dalawa pa. Malamig na sabi ni Weldon Ma at agad na inutusan ang pormasayo ng labanan na maglunsad ng pag-atake. Lumitaw mula sa manipis na hangin ang mga bilog ng tubig sa paligid ng katawan ni Gusha. Mabilis ang pag-ikot ng mga ito at malakas na pumutol ng puwang sa hanay ng labanan ni Weldon Ma at ng 7 pa na muling nagkontrol sa kanyang katawan. Nang mawala ang pakiramdam ng paglubog sa isang kumunoy, biglang pumailan lang ang aura ni Gusha. Gamit ang pagkuros ng kanyang mga palad, tila nilamon ng walang katapusang maalon ang pormasayo ng labanan ni Weldon Ma at ng iba pa. Bagamat hindi pa ito naglalaho, ang kapangyarihan nito ay mas mahina kaysa dati. Kamangha-mangha. Nagbago ang ekspresyon ni Weldon Ma. Alam niyang may mali, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Agad niyang pinag-isa ang kapangyarihan ng 7 tao sa isang lugar at tinagos ang atake ni Gusha na parang isang matalim na palaso. Sa isang iglap, nakapagpalitan na ng ilang galaw ang dalawang panig, at sa bawat pagkakataon ay halos magkatabla na. Maging si Terence, na nakamasid mula sa gilid, ay tumango bilang pagsang-ayon. Terence, hindi ka tutulong. Mukhang mas nananalo silang 7 laban sa isang Gusha. Humarap si Ram para tanungin si Terence. Alam niyang mas malakas ang lakas ni Terence kaysa kay Gusha. Kung magtutulungan silang dalawa, magiging madali para sa kanila na harapin ang 7 kataong koponan. Ayos lang. Makakayanan ni Gusha. Kailangan lang niya ng ganitong klaseng matinding laban para mapatatag ang sarili niya at mabilis siyang lumaki. Bahagyang ngumiti si Terence. Alam na alam niyang nagsasaya si Gusha. Hindi siya matutuwa kung makikialam siya. Tama si Terence, ang pinakakulang ni Gusha ngayon ay ang pantay na labanan para sanayin ang sarili. Walang saysay na labanan ang unggoy na may gininto ang buhok, hinihingi lang nito. Tama lang si Seven Weldon Ma. Medyo mas malakas sila kaysa kay Gusha ngunit hindi nila siya kayang supalan ng lubusan. Sila ang pinakamahuhusay na hasaan. Kahit na sinabi niya iyon, hindi kayang panoorin ni Terence na pigilan si Gusha ni Weldon Ma at ng iba pa. Ang pinakamahusay na pagsasanay ay ang mapanatili ang parehong balanse sa pagitan ng dalawang panig. Nagawa nilang 7 na tuluyang supalan si Gusha dahil sa koneksyon sa pagitan ng mga pormasayo ng labanan. Palihim na ipinadala ni Terence ang kanyang boses kay Gusha upang mapanatili niya ang pinakamataas na kalayaan sa pormasayo ng labanan at sabay na atakehin ang mga mahihinang bahagi ng pormasayo ng labanan na nagpapahintulot sa magkabilang panig na lumaban ng patas. Hindi tinanggihan ni Gusha ang alok. Mahilig siyang lumaban hanggat gusto niya. Habang dumarami ang mga paghihigpit na kinakaharap niya, lalong nagiging hindi kanais-nais ang pakikipaglaban. Ang pinakamagandang kalagayan ay ang pagkakaroon ng gabay ng kanyang amo. Tumalo ng 2 panig na parang mga kuneho at bumaba na parang mga falcon. Nagpalitan sila ng mahigit 12 galaw, at ang momentum ay napakalakas. Kung hindi dahil sa proteksyon ng hanay, tinatayang maaaring nabahala na ang buong kagubatan ng Lofeng. Kahit na nasa kawalan si Gusha, hindi naman siya agad mapapahamak. Kaya naman, si Weldon Ma at ang iba pa ay nababalisa. Ang lalaking ito ay talagang napakalakas, higit pa sa antas ng lakas na ipinakita niya. Kung gayon, pareho ba ang dalawa? Kung mayroon din silang lakas sa pakikipaglaban ng isang cultivator na nagbubukas ng bundok, mapapahamak tayo ngayon. Nagkalkula si Weldon Ma sa kanyang isipan habang pinamumunuan niya ang pormasayo ng labanan upang salakayin si Gusha. Hindi siya ang pinakamalakas sa 7, ngunit nagawa niya maging pinuno ng 7. Natural lamang, mayroon siyang sariling natatanging mga katangian. Sa isang iglap, nakaisip na siya ng bagong haka-haka. Lalo na nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Terence at Ram, mas lalong natiyak ito ni Weldon Ma. Paano magiging ganoon ka-relax ang isang normal na cultivator sa yugto ng profound kung nakikita nilang nasa kawalan ang sarili nilang eksperto? Kahit hindi siya natatakot, dapat ay medyo kinakabahan pa rin siya, di ba? Hindi na tayo maaaring magtagal pa.
Maghanda na kayong lahat na gamitin ang inyong mga nakamamatay na galaw. Kinausap ni Weldon Ma ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pormasayo ng labanan. Naniniwala siyang kailangan nilang patayin si Gusha upang sila ay maging walang talo. Hindi mahalaga kung itinatago ni Terence at Ramlee ang kanilang lakas o hindi. Hanggat kaya nilang patayin si Gusha, may kumpiyansa silang makakaharap ang dalawang misteryosong cultivator sa yugto ng Ascension. Kasabay nito ay nagbago ang ekspresyon ng anim na iba pa. Ang dahilan kung bakit hindi nila maaaring gamitin ng basta-basta ang kanilang mga killing moves ay dahil napakataas ng presyong kailangan nilang bayaran. Kung gagamitin nila ito ng basta-basta, hindi nila ito makakayanan. Ngayong nasa kanila na ang kalamangan, kailangan pa ba talaga itong gamitin? Boss Ma, kahit makapangyarihan ang malaking lalaking ito, kaya pa rin natin siyang patayin kung magtatagal pa tayo. Bakit hindi na lang tayo maghintay ng kaunti? Hindi na tumutol ang iba sa kanila. Tanging ang master na nasa tuktok ng huling yugto ng paghati ng bundok, na siyang unang umatake, ang hindi nakaiwas na magtanong kay Weldon Ma. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kailangan na natin itong gamitin ngayon. Kung hindi, mapapahamak tayo. Determinado si Weldon Ma. Bagamat maaaring gumamit silang pito ng isang lihim na paraan upang makipag-usap sa pamamagitan ng pormasayo ng labanan, tiningnan pa rin niya sina Terence at Ramlee ng may pagbabantay. Habang pinag-iisipan ito ni Weldon Ma, lalo niyang nararamdaman na ang kalmadong binata sa bubong ay maaaring mas malakas kaysa sa malaking lalaki na may asul-ginto na buhok. Ha! Mukhang nagbabantay sa akin ang lalaking nagngangalang Weldon Ma. Umusog ang labi ni Terence habang iniikot ang ulo at bumulong kay Ram. At may oras ka pa para makipag-usap dito. Kung nagbabantay siya laban sa iyo, tiyak na papatayin niya si Gusha para hindi siya matalo ng joint forces mo. Hindi mo ba tutulungan si Gusha? Mabilis ang pag-iisip ni Ramlee. Sa isang tingin pa lang ni Weldon Ma, halos mahulaan na niya kung ano ang maaaring gawin ng kabilang panig. Huwag kang mag-alala, matutulungan ko si Gusha anumang oras mula rito. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi siya nagyayabang. Mula sa kinatatayuan niya sa bubong hanggang sa kung saan naglalaban sina Gusha at ang iba pa, 20 metro lamang ang layo nito. Kahit hindi gamitin ang Thunder Escape at Ghost Speed Wings, kayang-kaya ni Terence na lumitaw sa gitna ng labanan sa isang iglap gamit lamang ang kanyang Super Limit Butterfly Micro Steps. Habang nag-uusap sila, isang nagliliyab na bola ng apoy ang biglang lumitaw sa ibabaw ng 7 taong pormasayo ng labanan ni Weldon Ma. Ito ay may diametro na halos 10 metro, isang tunay na higanti. Nasusunog na ng temperatura sa ibabaw ng bowl ang apoy ang lahat ng tubig sa hangin. Hindi na kailangang sabihin kung gaano kaitikot ang loob. 6,153. Naging seryoso ang ekspresyon ni Gusha. Ang agos ng tubig na nakapalibot sa kanyang katawan ay naapektuhan ng bowl ang apoy sa kalangitan. Bagamat hindi ito nawala, naglalabas pa rin ito ng singaw. Sa sandaling lumitaw ang singaw, ito ay muling sumangga ng nakakatakot na init at tuluyang naglaho. Napakalakas na apoy. Hindi napigilan ni Terence ang mapabulalas. Ang temperaturang ito ay higit pa sa pinakamalakas na apoy na kaya niyang ilabas. Si Gusha ay isang halimaw sa dagat na tipo tubig, ngunit medyo pasibo siya sa apoy. Para naman kay Weldon Ma at sa 7 iba pa, matapos mabuo ang bowl ang apoy, bawat isa sa kanilang mga mukha ay nagpakita ng masakit na ekspresyon. Malinaw na silang 7 ay nasa ilalim ng matinding pressure na gawin ang galaw na ito. Pumunta ka sa impyerno. Apoy. Sigaw ni Weldon Ma at ikinumpas ang kanyang mga kamay. Ang bowl ang apoy sa hangin ay agad na nagpakawalan ng daan-daang libo ng mga flame arrow. Ang siksik na apoy ay ganap na nakapalibot kay Gusha. Ang mga umiikot na alon ng init ay nakaapekto pa nga sa mga nakapalibot na gusali. Sa nakaraang labanan, hindi gaanong maraming gusali ang nasira sa ilalim ng proteksyon ng hanay. Gayunpaman, tinutunaw ng apoy ang mga gusaling kalapit. Maging ang hanay ay naglaho. Ang agos ng tubig sa katawan ni Gusha ay biglang lumakas ng husto at patuloy na nilamon ang nagliliyab na mga palaso. Sa kasamaang palad, ang dami at kalidad ng kalaban ay higit na nakahihigit sa kanya. Halos isang hinga lang ay natalo si Gusha sa isang nakakapangilabot na kalagayan. Little junior sister, umatras ka. Mag-ingat ka na huwag kang masaktan.
Alam ni Terence na kailangan niyang kumilos o hindi makakatagal si Gusha. Matapos ipaalala kay Ramlee, agad siyang nagpakawala ng arko ng kidlat at pumasok sa gitna ni Weldenma at ng iba pa. Isang ambon ng banal na kahulugan. Sa sandaling lumitaw si Terence, hindi niya tinulungan si Gusha na harangan ang mga palaso ng apoy, ni wala siyang pakialam sa mga bolang apoy sa hangin. Sa halip, pinaandar niya ang kanyang Divine Sense Vortex at binalot ang 7 sa kanila. Biglang sumabog ang 3 vortex ng kamalayan, pinupunit ang mga sinaunang espiritu ng 7 tao. Nabigla si Weldenma. Ibinuhos na nila ang lahat ng kanilang atensyon upang mapanatili ang mga bolang apoy sa hangin, at kasabay nito, kinailangan nilang tiisin ang matinding pressure. Kung mayroong anumang pagkakamali, malamang na ikamatay sila ng backlash. Mas malakas nga ang lalaking ito kaysa sa malaking lalaking may asul at gininto ang buhok. Hindi natin kayang labanan ang lightning escape technique at ang kasalukuyang divine sense attack. Kailangan nating umatras. Bilang isang veteranong explorer, may magagandang kakayahan si Weldenma, kaya hindi siya naapektuhan ng vortex ni Terence noong una. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng kanyang mga kaibigan ay may parehong uri ng mga kagamitang pandepensa. Kahit na agad na nagdesisyon si Weldenma, huli na ang lahat para pigilan ang atake ni Terence. 2 sa mga primordial spirit ng Group of 7 ang nahuli sa dinidiyos na Soul Vortex. Sa isang tulala, sila ay sumigaw at nanghina. Ang bolang apoy sa hangin ay nagbago-bago at 2 apoy na wala sa kontrol ang bumagsak sa kanilang mga katawan. Bago pa sila bumagsak sa lupa, sila ay naging abo. Ang porma sayon ng labanan ay orihinal na nangangailangan ng 7 tao upang mabuo. Upang mapanatili ang bola ng apoy sa hangin, wala na silang magagawa pa. Ang 2 profound stage cultivator ay namatay dahil sa backlash, at ang buong porma sayo ng labanan ay nag-iba. Sige. Bilisan mo at tumakbo. Mabangis ang mukha ni Weldenma, at galit na galit siyang umungol habang umaatres. Kasabay nito, nawalan ng kontrol ang bolang apoy sa kalangitan, at bumagsak ang mga apoy mula sa bola na parang bulalakaw. Bukod kay Weldenma, gumamit ang 4 na iba pang mga item upang harangan ang whirlpool ni Terence, ngunit natigilan sila sa negatibong reaksyon ng battle formation. Tanging si Weldenma lamang ang agad na naka-address dahil siya ang pinuno ng battle formation at suot niya ang pinakamagagandang item. Susmariosep. Susmariosep. Muntik nang mabaliw si Weldenma. Gusto niyang iligtas ang kanyang kasama, ngunit bumagsak ang apoy mula sa langit. Hindi niya man lang maprotektahan ang kanyang sarili. Kung aatake siya ng walang ingat, mamamatay lang siya. Hindi inaasahan ni Terence na magkakaroon ng ganitong epekto ang kanyang Divine Sense Vortex. Hindi niya kailangang patayin ang mga kasama ni Weldenma basta't maayos lang si Gusha. Ang mga apoy na bumabagsak mula sa kalangitan ay sumaklaw sa isang malawak na lugar at malapit nang marating ang kinaroroonan ni Ramlee. Hinailan ni Terence si Gusha at ibinoka ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed, na iwan ang lugar na may pinakamakapal na apoy sa isang iglap. Kung tungkol naman sa 4 na kasama ni Weldenma, sila ay napapaligiran ng mga apoy sa kalangitan. Kahit ang mga makapangyarihang master sa tuktok ng huling yugto ng paghahati ng bundok ay hindi napigilan ang kanilang sariling mga galaw sa pagpatay. Pagkatapos ng ilang sigaw, tuluyan silang naglaho sa apoy, tulad ng 2 kasama kanina. Matapos mailabas si Gusha at Ram sa sakop ng apoy, lumingon si Terence para tumingin at hindi napigil ang magpawis ng malamig. Mabuti na lang at maaga siyang kumilos, kung hindi ay mahirap sabihin kung kakayanin ni Gusha ang patuloy na pag-atake ng bolang apoy. Nakatakas din si Weldenma patungo sa isang ligtas na lugar. Namumula ang kanyang mukha habang pinapanood ang kanyang mga kasama na nasusunog sa apoy. Hindi niya maiwasang sumigaw sa langit na parang isang sugatang lobo. Wala akong pakialam kung sino ka. Ako, si Weldenma, ay nanunumpa na maghihiganti ako sa buhay na ito. Huwag mo nang isipin ang pagkakaroon ng madaliang panahon. Kung hindi ko kayo pahihirapan hanggang mamatay, hindi ako tao. Matapos magpakawala ng mahaba at matinis na sigaw si Weldenma, tinitigan niya ng masama sina Terence, Gusha, at Ramlee mula sa lugar ng fire meteor shower at nanumpa ng may pagngangalit ng mga ngipin.
Napakunot ang noo ni Terence dahil sa nakamamatay na tingin sa mga mata nito. Hindi simpleng tao ang lalaking ito. Mayroon siyang talino at lakas. Kung babantayan niya sila sa dilim, magiging kapahamakan ito sa kalaunan. Bagamat hindi pinatay ni Terence ang 6 na kasama ni Weldon Ma, ang kanilang pagkamatay ay sanhi ng mga ginawa ni Terence. Hindi problema para sa lalaking ito na kamuhian si Terence. Boss, baliw ang batang yan. Patayin na ba natin siya? Hindi natuwa si Gusha sa banta ni Weldon Ma. Bilang hari ng mga halimaw sa dagat, nag-alab ang pagkauhaw sa dugo niya. Kung wala si Terence, napatay na sana niya si Weldon Ma. Malamig din ang mga mata ni Terence. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Weldon Ma, pero hindi ibig sabihin noon ay kayanan niyang tiisin ang mabagsik na sumpa ni Weldon Ma. Sa totoo lang, ang 6 na taong iyon ay namatay sa ilalim ng sarili nilang mga killer move. Kung hindi nila ginamit ang napakalakas at madaling i-backfire na killer move, hindi sana sila humantong sa ganito. Dahil gusto na niyang mamatay, ibibigay ko ang hiling niya. Malamig na sabi ni Terence. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at lumipad sa kalangitan, na nag-iwan ng anino sa likuran niya. Dali-dali siyang dumaan sa bolang apoy at lumitaw sa harap ni Weldon Ma na may kidlat. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin tayo ulit balang araw. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin kung makikita kitang lumuhad at magmakaawa. Medyo napalitan ng kulay ang ngiti ni Weldon Ma. Isang pabilog na liwanag ang lumitaw sa paligid niya, na bumalot sa kanya ng buo. Hindi man lang kayang galawin ng malakas na atake ni Terence ang liwanag. 6,154. Isang talisman para sa teleportasyon. Napalutang-lutang si Terence sa ere, nanlamig ang mukha habang nakatingin sa jade talisman na nasa kamay ni Weldon Ma. Bagamat unang beses niya itong nakita, napakalinaw niya na isa itong talisman sa teleportasyon na kayang mag-teleport ng random sa layong 10,000 milya. Bagamat minsanan lang itong gamitin, sapat na itong maipagpalit sa isang buhay kung gagamitin ng maayos. Halimbawa, ngayon. Kapag na-activate ang teleportation array rune, bubuo ito ng spatial force field na babagsak sa gumagamit. Ang pabilog na light film sa paligid ng katawan ni Weldon Ma ang siyang spatial force field ng teleportation array rune. Bago pa man makumplito ang teleportasyon, ang loob at labas ng force field ay parang dalawang magkaibang espasyo. Gaano man kalakas ang atake ni Terence, hindi nito kayang basagin ang selyo ng force field at saktan si Weldon Ma. Kung tungkol naman sa mga atakeng kayang baliwalain ang mga hadlang ng kalawakan, hindi ito isang bagay na kayang matutunan ni Terence sa kasalukuyan niyang antas. Tandaan mo, ang pangalan ko ay Weldon Ma. Hintayin mong bumalik ako at maghiganti. Turo ni Weldon Ma kay Terence gamit ang isang daliri, may malamig at masamang ngiti sa kanyang mukha habang naglalaho ito mula sa kinaroroonan ng force field. 79% ng kapangyarihan ng Pormasayon ay nakadirekta sa labas ng mundo, at sa mataas na antas ng teleportasyon ni Weldon Ma, ang pag-alis sa mga guho ay napakadali lang. Nasaksihan lamang ni Terence ang pagkawala niya agad-agad. Hindi niya mapigilan si Weldon Ma, at iyon ang nagpahanda kay Terence. Ang lalaking ito ay hindi kasing hina ni na Harry o John Fengesentimo, hindi mahalaga kung gaano karaming kapangyarihan ang ginamit nila para mapalakas ang kanilang lakas. Wala talagang pakialam si Terence, kaya ayos lang na pabayaan sila paminsan-minsana Sentimo, wala rin naman silang magagawa. Pero iba si Weldon Ma Sentimo, isa siyang henyo sa pagsasanay, at nagawa niyang makaabot sa yugto ng pagbubukas ng sekta sa murang edad. May kakayahan din siyang kusang loob na hikayatin ang mas malalakas na practitioner na sumunod sa kanya, at natural na mahusay siya sa pagpaplano. Palaging nararamdaman ni Terence na magdadala siya ng maraming problema sa kanyang sarili sa hinaharap. Boss, ang dulas talaga ng lalaking yan. Nakakatakas pa rin siya ng ganito. Lumapag si Gusha sa tabi ni Terence at tumingin sa lugar kung saan nawala si Weldon Ma, ayaw sumuko. Unti-unting hamupa ang apoy sa likuran nila, ngunit lahat ng gusali sa lugar ay naglaho na, wala ni isang bakas ng mga labi ang natira. Ang apoy na naipon ng grupo ni Weldon Ma ay talagang nakakatakot.
Sa lakas, malamang na hindi ito gaanong mas mababa sa Super Alchemy Bomb. Kalimutan mo na yan. Kung makatakas siya, bahala na. Kung magkikita pa tayo ulit sa hinaharap, huwag mo na lang siyang bigyan ng pagkakataon, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at casual na sinabi. Dahil hindi niya mapipilit na manatili si Weldon Ma, wala nang saysay pang mag-alala ngayon. Hanggat sapat ang kanyang lakas, hindi na banta sa kanya si Weldon Ma. Terence, ang mga bangkay at mga bagay na ating nakolekta ay naging abo na lahat. Sa tingin mo ba makakaapekto ito sa ating susunod na hakbang? Lumipad din si Ramlee papunta sa tabi ni Terence at walang magawang nagtanong habang pinapanood ang unti-unting pagkamatay ng apoy. Ang dahilan kung bakit sila pumunta upang pigilan si Weldon Ma at ang iba pa sa pagpapatuloy ng pagkolekta ng mga relikya ay dahil sa takot nilang mawala ang pagkakataong makapasok sa mga tunay na relikya. Sa kasamaang palad, pinigilan nila ang mga ito, ngunit hindi na nila mabawi ang anumang bagay na kanilang kinuha noon. Mahirap sabihin. Ang magagawa lang natin ay iwanan na lang ang tadhana. Sa anumang kaso, hanapin muna natin. Napakamot si Terence sa kanyang ulo nang walang magawa. Hula lang nila iyon ni Ramlee, at hindi naman ito ang katotohanan, ngunit naniniwala siyang posible ito kahit 80 hanggang 70%. Ngayong nawala na sa kanila ang isang bahagi ng mga kayamanan, wala na silang magagawa tungkol dito. Kahit papaano, wala silang dala ni isa man sa mga iyon, at hindi nila alam kung mabibilang ba sila sa mga Nullipole. Boss, tingnan mo, may bakal na gate dito sa ilalim ng lupa, mayroon bang mekanismo? Nakita ni Gusha na lumapit si Terence para kausapin siya, kaya pumunta siya sa labas ng firefield at nakita ang isang butas sa gitna nito. May bakal na pinto na may pabilog na hawakan sa ilalim. Sa ilalim ng napakataas na temperatura, lahat ng iba pang materyales sa pagtatayo ay naging abo. Tanging ang bakal na pintong ito ang hindi nasira. Bukod pa rito, mukhang itim at may kintab ito, at may malamig na kislap sa ibabaw nito. Hindi na kailangang magtanong para malaman na hindi ito ordinaryong bakal. Ang pinakamahalagang punto ay hindi natuklasan ni Gusha ang pinto nang gamitin niya ang kanyang banal na kamalayan upang sumilip. Gayunpaman, malinaw niyang nakita ang bakal na pinto gamit ang kanyang mga mata. Noong una ay hindi ito ikinabahala ni Terence, ngunit nang marinig niya ang sigaw ni Gusha, ginamit niya ang kanyang banal na sentido para suriin ito. Kahit ang kanyang banal na sentido ay hindi mahanap ang bakal na pinto. Kahit ang isang multo ay hindi maniniwala kung sasabihin niyang walang problema rito. Gusha, napakaswerte mo na nakita mo ako. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi siya sigurado kung ano ang pintuang metal na iyon, pero espesyal ito. Hindi ito maaaring maging simple. Kung hindi dahil sa apoy na likha ni Weldon Ma at ng pito pa, maaaring hindi natuklasan ang bakal na pinto na nakatago sa ilalim ng lupa. Sinundan siya ni Ramlee sa gilid, iniunat ang ulo para tingnan ito, at bahagyang tumango. May kakaiba sa bakal na pintong ito. Mag-ingat ka sa pagbukas mo nito. Bubuksan ko at titingnan ko. Agad na nagboluntaryo si Gusha at itinaas ang kanyang kamay. Hindi niya hahayaang sumugal ang kanyang amo at hipag para sa isang maliit na bagay lamang. Sasama ako. Kung may problema, tatakbo ako ng mas mabilis. Pagtanggi ni Terence kay Gusha gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay. Taglay niya ang teknik ng paggalaw ng kidlat at mga pakpak ng bilis ng multo, kaya mas makas nga ang kanyang kakayahang mabuhay. Bukod dito, hindi kailanman nagayos ng anumang pagsubok sa pagpatay ang Panginoon ng monumento, kaya maaaring hindi ito mapanganib sa pagkakataong ito. Ang hindi pagpapaalis kay Gusha ay isang pag-iingat lamang. Gusto pa sanang lumaban ni Gusha ng kaunti, ngunit hindi na hinintay ni Terence ang kanyang sasabihin. Lumipad siya patungo sa ilalim ng hukay, ang kanyang mga palad ay natatakpan ng purong chi, hawak ng mahigpit ang itim na singsing sa bakal na pinto. Buksan! Tinipon ni Terence ang kanyang chi sa kanyang dantian at sumigaw habang itinataas ang pinto gamit ang lahat ng kanyang lakas. Lumangit-ngit ang bakal na pinto at dahan-daang bumukas. Ang bigat ng pinto ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para mabuksan ito. Kung si Gusha ang gagawa nito, mas madali sana iyon.
Ang katawan ng lalaking ito ay mas malakas kaysa kay Terence. Nang buksan niya ang pintong bakal, kinailangang maging handa si Terence na gamitin ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat anumang oras. Kung may mangyaring mali, agad siyang aalis. Mabuti na lang at matapos mabuksan ng tuluyan ang bakal na pinto, wala nang panganib. Gaya ng inaasahan, hindi sinasadyang lumikha ng anumang nakamamatay na panganib ang Panginoon ng monumento para harapin ang mga taong kanyang pipiliin. Mukhang kung hindi tayo bababa, hindi natin malalaman kung ano ang nasa loob. Maghintay kayo sa labas, titingnan ko muna. Nakita ni Terence na sa likod ng pinto ang metal ay isang madilim na kawalan. Hindi makita ng kanyang banal na pandama at mga mata kung ano ang nasa loob, kaya't lumingon na lamang siya at ngumiti ng mapait kina Ram at Gusha. Sabay na napatalon sina Gusha at Ramlee, determinado ang kanilang mga ekspresyon. Malinaw na hindi sila sang-ayon na si Terence ang sumugal ng mag-isa. 6,155. Boss, ikaw ang nagbukas ng pinto ngayon lang, kaya dapat ako na ang magbukas, di ba? Huwag kang mag-away, ako ang unang bababa. Kumaway si Gusha ng kamay niya sa mapang-ipong paraan. Hindi niya hinintay ang pagsang-ayon o pagtutol ni Terence bago bumaba. Binuka ni Terence ang bibig niya pero hindi niya ito pinigilan sa huli, hinayaan na lang niyang makapasok si Gusha. Sa palagay niya, hindi mag-iiwan ang amo ng anumang nakamamatay na patibong at bitag, at ang espasyo ng Jade ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang babala tungkol sa panganib. Kung ganoon, hindi problema ang pagpapapasok kay Gusha. Terence, magkasama tayong pumunta rito, kaya magkasama tayong lilipat. Huwag mo nang isugal ang buhay mo ng mag-isa. Naghintay si Ramlee hanggang sa tuluyang lumunin ng kadiliman si Gusha bago seryosong tumingin kay Terence. Walang oras si Ramlee para pigilan si Terence nang buksan niya ang pinto ngayon din, at hindi siya kontento na gusto na lang nitong bumaba ng mag-isa. Sige, naiintindihan ko. Sabay na tayong bumaba. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi masyadong inintindi. Natural niyang hinawakan ang kamay ni Ramlee at naglakad papasok sa madilim na kawalan. Medyo nagulat si Ramlee, hindi niya inaasahan na bigla na lang hahawakan ni Terence ang kamay niya. Namula ang mukha niya, pero hindi siya nagpumiglas. Yumuko lang siya at hinayaan si Terence na hilahin siya palabas ng bakal na pinto. Para maiwasan ang anumang aksidente, ibinuka ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang sa ghost speed, ngunit mabilis niyang napagtanto na wala itong silbi. Walang grabidad sa dilim. Lumulutang lang ang katawan niya sa ere, umuugoy ng walang anumang suporta. Walang grabidad, at hindi matukoy ni Terence kung saan siya pupunta. Handa na ang isip niya na mahulog pagpasok niya sa pinto, pero mahirap sabihin kung nahuhulog pa rin siya. Bukod doon, ang nagpatarante kay Terence ay ang bigla na lamang pagkawala ni Ramlee, na nasa kamay niya, na para bang hindi niya kailanman hinawakan ang kamay nito noong una pa lang. Senior Ghost, anong nangyayari? Isa ba itong uri ng pormasayon? Labis na nag-aalala si Terence para kay Ramlee, kaya ang tanging nagawa niya ay humingi ng tulong sa multo. Senior Ghost. Senior Ghost. Maya-maya, sinubukang kontakin muli ni Terence ang multo, ngunit wala pa ring sumasagot. Kahit ang Jade Space ay nawala ng koneksyon na sentimo, hindi pa ito nangyari noon. May mali. Anong nangyayari? Agad kong naalala. Gusha. Sigaw ni Terence, sinusubukang kontakin ang dalawa, ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Malamig at tahimik pa rin ang madilim na espasyo sa paligid niya. Pinilit ni Terence ang sarili na kumalma. Bago pumasok sa pinto ang metal, marami siyang plano, tulad ng mahulog sa isang walang hanggang kalaliman, o direktang dalhin sa totoong mga guho, o mapalibutan ng hindi mabilang na mga halimaw, ngunit ang sitwasyong ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pareho lang ang kadiliman kahit idilat o ipikit niya ang kanyang mga mata, at walang pagkakaiba kung ilalabas o babawiin niya kanyang spirit sense. Kahit na magpakawala si Terence ng mga arko ng kidlat, ang liwanag ay tanging ang mga arko ng kidlat mismo ang kayang liwanagan at walang epekto sa nakapalibot na kapaligiran. Sa sitwasyong ito, nawala ng kahulugan maging ang mga pakpak na parang multo. Kahit saang direksyon siya lumipad, pareho pa rin ito.
Hindi masabi ni Terence kung lumilipad ba siya pataas o pababa. Ang konsepto ng harap, likod, kaliwa, at kanan ay tuluyang nabaligtad. Naisip pa niya kung nakapasok ba siya sa isang walang katapusang espasyo. Ito ay dahil ang sitwasyong ito ay eksaktong kapareho ng kawalan ng sansinukob. Mabuti na lang at nakahinga pa rin si Terence, na siyang nagpapatunay na hindi siya ipinadala sa kalawakan. Gayunpaman, hindi ito nakatulong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang pinakamahalaga ay ang umalis sa lugar na ito at hanapin sina Ramlee at Gusha. Kumalma ka. Kumalma ka. Dapat isa rin itong hanay na inihanda ng Panginoon ng monumento. Maaaring nasa tabi ko sina Ramlee at Gusha, pero hindi ko sila makita. Kung ibabatay sa dati niyang estilo, dapat ay walang purong pagsubok na hindi malulutas, kaya dapat ay may paraan para makaalis sa lugar na ito. Tumigil sa paggalaw si Terence at mabilis na nag-isip. Nirelax niya ang kanyang katawan at hinayaan ang sarili na lumutang sa dilim. Dahil walang silbi ang kanyang mga mata at espiritual na pandama, nagpasya si Terence na ipikit na lang ang kanyang mga mata at ibalik ang lahat ng kanyang espiritual na pandama sa kanyang dagat ng kamalayan. Inisip niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng madilim na kawalan na ito at dahan-daang sumanib dito. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, pero naramdaman ni Terence na parang nakikita na niya ang paligid. Hindi ito gamit ang kanyang mga mata o kamalayan, kundi puro damdamin niya. Napapaligiran pa rin siya ng walang katapusang kadiliman, ngunit pakiramdam ni Terence ay may tumatawag sa kanya mula sa isang direksyon. Hindi ito isang malakas na pagtawag, ngunit malinaw ito sa kapaligirang ito. Hindi na kailangang kontrolin ni Terence ang sarili, lumulutang na ang katawan niya sa direksyong iyon. Kung gagamit siya ng mga pakpak na parang multo, baka mabilis niya itong maabot, pero natatakot si Terence na mawawala ang mahiwagang pakiramdam kung gagalaw siya, kaya nagpasya siyang huwag gumawa ng kahit ano at hayaan na lang ang sitwasyon na natural na umunlad. Tila nawala ng kahulugan ang oras dito. Nang maramdaman ni Terence ang isang bakas ng liwanag na lumitaw sa kanyang paligid, iminulat niya muli ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang espiritu. Ang labasan. Isang bilog ng liwanag na kalahati ng taas ng isang lalaki ang lumitaw sa madilim na kawalan. Bulong ni Terence, ngunit kalmado ang kanyang puso na parang inaasahan na niya ito. Lumulutang sa harap ng bilog na liwanag, walang ekspresyon ang mukha ni Terence. Matapos lumutang sa ere, naramdaman niyang bumuti ng husto ang kanyang kalagayan ng pag-iisip. Marahil ito ang dahilan kung bakit itinatag ng Panginoon ng mga guho ang madilim na kawalan na ito. Dapat makita ko sina Ramlee at Gusha pagkalabas ko, di ba? Sana makaalis silang dalawa bago ako umalis. Bahagyang ngumiti si Terence bago lumipad papasok sa bilog. Binulag ng walang katapusang liwanag ang mga mata ni Terence, at maging ang kanyang espiritu ay napuno ng puting liwanag. Matapos masanay sa dilim, hindi na masanay si Terence sa biglaang malakas na liwanag. Nahulaan pa niya na pagkatapos ng walang katapusang kadiliman, ang Panginoon ng monumento ay nag-ayos ng isang walang katapusang liwanag bilang pagsubok. Masyado itong magiging nakakabagot. Lumubog ang katawan ni Terence habang litong-lito sa kanyang mga iniisip. Muling lumitaw ang grabidad, at lumapag siya sa lupa. Namiss niya ang pakiramdam ng pagiging nasa matibay na lupa matapos lumutang sa hangin ng matagal. Boss, bakit ngayon ka lang lumabas? Nakakain na ako ng malaking piraso ng inihaw na karne. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gusha sa tenga ni Terence, at naamoy niya ang aroma ng barbecue. Hindi nakakalimutan ng mata ko na ito na magpista saan man siya magpunta. 6,156. Ngumiti si Terence at iminulat ang kanyang mga mata. Nawala ang puting pakiramdam sa kanyang espiritu, at ang kanyang paligid ay malinaw na naaaninag sa kanyang isipan. Gusha, alaala ng umaga, ayos lang ba kayong dalawa? Tumingin si Terence sa 2 taong nasa tabi niya at nakaramdam ng ginhawa. Mukhang hindi naman sila kakaiba ang kinikilos. Ayos lang kami. Pero ikaw, bakit ang bagal mo? Kanina ka pa namin hinihintay. Ngumiti si Ramlee at umiling. May bahid ng pag-aalala sa mga mata niya. Tama iyan boss, kakalabas lang namin sa pinto.
Matagal na kaming naghihintay ni Hipag sa iyo at nagugutom na ako. Ang sarap talaga nitong karne, boss, gusto mo ba? Sabi ni Hipag ayaw niyang kumain nitong karne. Iniabot ni Gusha ang isang malaking piraso ng karne kay Terence. Hindi niya alam kung saang dagat nanggaling ang karneng ito, pero punong-puno ito ng enerhiya ng espiritu. Kayo na ang bahala kumain, hindi ako gutom. Kumaway si Terence at humarap kay Ram, diretso ba kayong dumaan sa bakal na gate? May nangyari ba sa pagitan? Hindi, may nangyari ba sa iyo? Gulat na tanong ni Ram Lee kay Terence. Tila ang madilim na kawalan ay para lamang kay Terence. Nako, hindi. Baka nag-hallucinate lang ako. Nasaan na tayo ngayon? Sabi ni Terence, iniba ang usapan. Pakiramdam niya ay matagal na siyang lumulutang sa dilim pero hindi niya alam ang mga detalye. Kahit ilang taon na, ilusyon lang pala ang lahat. Gaano katagal kaya kailangang tapusin ni Gusha ang isang malaking piraso ng inihaw na karne? 1 o 2 minuto lang ang itinagal. Dagdag pa niya, sinabi niyang matagal siyang naghintay bago kumain, kaya ang tinatawag na mahabang panahon, na May 30% diskwento at kaunting pag-alis ng tubig, ay hindi dapat umabot ng higit sa 5 minuto. Sa madaling salita, akala ni Terence ay ilang taon na siyang nabuhay, ngunit ang totoo, 6 o 7 minuto lang pala ang itinagal ng buhay niya. Ang husay ng amo ng monumentong ito ay talagang kahanga-hanga. Bumantong hininga si Terence habang maingat na pinagmamasdan kanyang paligid. Akala niya ay papasok siya sa isang gusaling nasa ilalim ng lupa, ngunit ang nakita niya ay isang magandang lugar na may mga bundok at ilog. Kung titingnan ng mga halaman sa kanilang paligid, hindi dapat sila nasa kagubatan ng Lofeng. Sa madaling salita, silang tatlo ay na-teleport sa ibang lugar. Hindi tiyak kung nasa Timog Kontinente pa rin sila. Hindi ko alam kung saan ito. Hindi ka naman nakapunta rito dati, kaya hindi tayo naglibot para mag-imbestiga. Ginamit lang natin ang ating mga banal na pandama para maghanap. Tila may isang nayon sa bundok sa paanan ng bundok. Maaari tayong pumunta at magtanong. Umiling si Ramlee, iniunat ang kanyang daliri, at itinuro ang isang direksyon. Sinundan ng pandama ng espiritu ni Terence ang daliri ni Ramlee at sinuyod ito. Gaya ng inaasahan, mayroong isang nayon sa bundok sa paanan ng bundok na 12-dosenang milya ang layo. Mayroong humigit kumulang 20 pamilya sa nayon, ngunit ang populasyon ay wala pang 100. Base sa kanilang mga aura, dapat silang lahat ay mga ordinaryong tao, at walang mga nagsasanay. Hindi naman sa walang ganoong ordinaryong tao sa Sky-class Island, pero sila ang pinakamababang uri ng tao. Ang pagpunta sa mas malaking bayan ay parang pagiging alipin, pero sa isang liblib na lugar na tulad nito, maaari silang mamuhay ng maayos. Tere na at magtanong tayo ng direksyon. Una, kailangan nating siguraduhin na nasa Timog Kontinente pa rin tayo. Sinabihan ni Terence ang dalawa na sabay na umalis. Ang isang ordinaryong nayon na tulad nito ay hindi makakaligtas sa isang magulong lugar tulad ng Timog Kontinente, kaya malaki ang posibilidad na nakaalis na sila. Hindi niya talaga alam kung bakit sila pinapunta rito ng Panginoon ng monumento. Ang plate ng jade na nakalagay ay ginamit din para buksan ang palasyo, kaya paano nila magpapatuloy sa paghahanap sa tunay na monumento? Natukoy ng tatlo ang direksyon at mabilis na lumipad. Maaaring abutin ng ilang dosenang milya sa isang araw para sa isang normal na tao, ngunit sa bilis ni Terence, ilang minuto lang ang tinagal nito. Kung gagamit siya ng mga pakpak na may bilis na parang multo, kaya niyang marating ang distansya sa isang hininga lang. Habang nasa daan, sinubukang kontakin muli ni Terence ang multo para magtanong kung mayroon ba itong anumang iniisip tungkol dito, ngunit hindi pa rin sumasagot ang multo. Hindi rin naibalik ang koneksyon sa Jade Space. Tila hindi pa tapos ang pagsupil ng amo sa aspetong ito, kaya maaari na lamang siyang sumuko sa ngayon. Maya-maya, nakarating silang tatlo sa labas ng nayon sa bundok. Tanghali na noon, kaya karamihan sa mga taga-nayon ay naghahanda na ng tanghalian. May usok na pumapailan lang mula sa bawat kabahayan, kaya medyo madali ang pagtatanong ng direksyon.
May isang matandang lalaki na naninigarilyo sa ilalim ng lilim ng isang puno sa unang bahay, at lumapit si Terence sa kanya at magalang na binati ito, "Ginoo, naliligaw po kaming tatlo sa lugar na ito at nais sanang itanong kung nasaan kami. Mayroon bang mas malalaking bayan sa malapit?" Itinaas ng matanda ang kanyang ulo at tumingin kay Terence at sa dalawa pa. Nakita niyang pambihira silang lahat at hindi nang ahas na maging mabagal. Kinatok niya ang tubo sa lupa at tumayo ng nakangiti. Ito ang nayon ng Yawang, ang pinakamalapit na lungsod sa lugar na ito. 600 milya ang layo nito sa silangan. Kung gusto mong pumunta, maaari kang dumaan sa kalsadang ito. Pero sa palagay ko ay wala kang dalang pagkain o bagahe, kaya hindi ka maaaring basta-basta maglakad papunta roon. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy ang matanda, "Kung hindi po kayo mamasamain, pakikiusapan ko ang aking asawa na maghanda ng tuyong pagkain para sa inyo habang nasa daan. Hindi madaling makahanap ng pagkain habang nasa daan." "Salamat po, Ginoo, pero hindi na po kailangan ng tuyong pagkain. May kanya-kanyang paraan po tayo para malutas ang problema ng pagkain at damit." Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay habang nakangiti. Maganda ang impresyon niya sa matanda. Hindi maaaring maging masamang tao ang isang taong makakatulong sa isang estranghero. Tila ang nayon sa bundok na ito ay isang ang simple at tapat na nayon. Ayaw ni Terence na guluhin ang kanilang mapayapang buhay, kaya naghanda siyang umalis. 600 milya lamang ang layo nito, na hindi naman naging problema para sa kanilang tatlo. Kung mayroon man silang kailangang malaman, hindi pa huli ang lahat para magtanong pagkarating nila sa lungsod. "Matandang lalaki, sabi mo ba ang lugar na ito ay tinatawag na Medicine King Village?" Biglang hinaila ni Ramlee ang manggas ni Terence at nakangiting tinanong ang matanda. Naantig ang puso ni Terence, at agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ito. Nandito sila upang hanapin ang mga guho ng sinaunang alchemist. Hindi nakakaiba para sa isang mataas na antas na alchemist na tawaging hari ng medisina ng mga normal na tao. Maaaring may palatandaan ang nayong ito tungkol sa mga guho. Oo, ang tawag doon ay Medicine King Village. May mga tanong ka ba? Sagot ng matanda ng may ngiti, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mukha. May kwento ba sa likod ng pangalang ito? Interesado ako sa ganitong uri ng alamat. Kung may oras ka, bakit hindi mo sabihin sa amin? Malumanay na ngumiti si Ram. Medyo nagulat si Terence. Palaki ng palaki ang pagbabago ng kakaibang babaeng ito. Halos wala na ang malamig na tingin niya kanina, di ba? Pero malinaw na para sa ikabubuti ang pagbabago, at hindi na kailangang ituro pa ito ni Terence. Mas mabuting makinig na lang siya sa sasabihin ng matanda. 6,157. Kung interesado ka, ikukwento ko sa iyo. Ang nayon ng hari ng medisina na ito ay talagang may kwento. Hindi ito tinawag na nayon ng hari ng medisina noon. Ayon sa alamat, sa henerasyon ng lolo ng aking lolo, mayroong isang malubhang salot sa nayon. Masasabing 9 sa 10 bahay ang walang laman, at ang mga natitirang tao ay naghihintay ng kamatayan. Sa huli, hindi kami pinatawad ng Diyos. Nagpadala siya ng isang banal na doktor na may mahusay na kasanayan sa medisina upang gamutin ang salot sa aming nayon. Kaya mula ngayon, ang aming nayon ay pinalitan ng pangalang nayon ng hari ng medisina. Ang mukha ng matanda ay puno ng paggunita at paghanga. Kahit na pagkatapos ng ilang henerasyon, iginagalang pa rin niya ang hari ng medisina. Isa kang ang mabait at mapagkalingang divine doctor. Papuri ni Terence, ngunit iniisip niya kung ang miracle doctor ay isang sinaunang alchemist. Tila hindi magkatugma ang tiyempo. Ang henerasyon ng lolo ng matandang lalaking ito ay nasa mahigit 2 hanggang 300 taon na ang nakalilipas, at ang panahon ng mga sinaunang alchemist ay binilang sa 10,000 taon, kaya ano ang binibilang ng 2 hanggang 300 taon? Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Hindi talaga naniniwala si Terence na ang mga sinaunang alchemist ay maaaring mabuhay hanggang sa panahong ito. Hindi naman sila mga celestial. Maaari silang mabuhay ng hanggang 1,000 o 800 taon, ngunit imposibleng mabuhay ang 10,000 taon.
Gayunpaman, may dahilan kung bakit nag-teleport silang tatlo rito ng bakal na gate. Mayroon bang kaugnayan ang nayo ng hari ng medisina at ang mga labi? Napakamot ng ulo si Terence, ngunit si Ramlee ay nakikipag-usap pa rin sa matanda habang nakangiti, "Ginoo, hindi ba't nagpagawa kayo ng templo o kung ano para sa parmasyutiko ng hari? Dapat sambahin ang isang buhay na Diyos na figure. Oo, oo. Binibini, tama ka. Ang aming nayon ay hindi isang taong walang utang na loob, kaya hindi kami tumigil sa pag-aalay sa haring parmasyutiko. Nakikita mo ba ang bundok na iyon? Noong una ay may isang maliit na templong metal sa tuktok ng bundok, at hindi namin alam kung anong uri ng Diyos ang sinasamba nito. Ayon sa matanda, ito ay umiral ng 10,000 taon at hindi nabubulok. Walang insenso doon, kaya naglagay kami ng isang tableta ng mahabang buhay doon para sa Panginoong Hari ng Gamot. Bagamat hiniram namin ang kanyang lugar, tinanggap namin ang insenso ng magkasama, kaya sa palagay ko ay hindi kami masisisi ng Panginoong Diyos. Itinuro ng matanda ang isang tuktok ng bundok sa di kalayuan. Biglang tumalo ng puso ni Terence sa sentimo, isang templong metal na umiral ng 10,000 taon. Parang may kinalaman ito sa mga guho na iniwan ng mga sinaunang alchemist. Tila may dahilan kung bakit sila pinapunta rito ng Panginoon ng monumento. Malamang na nandito ang tunay na monumento. Dahil sa kaisipang iyon, agad na inilabas ni Terence ang kanyang spirit sense, tinakpan ang buong bundok na itinuturo ng matanda. Gayunpaman, hindi lumitaw ang metal na templo sa kanyang saklaw. May kakaiba. Dapat ang tuktok ng bundok na iyon ang lugar na hinahanap natin. Hindi natagpuan ni Terence ang templong metal, ngunit natuwa siyang makita ito. Naalala niya na ang itim na pintong metal ay isa ring pag-iral na hindi matutuklasan ng banal na pandama. Sa pagkakataong ito, hindi niya mahanap ang templong metal na binanggit ng matandang lalaki. Katumbas ito ng pagkumpirma sa koneksyon sa pagitan ng dalawa mula sa ibang aspeto. Bahagyang tumango si Ramlee at nakipag-usap sa matanda bago umalis ng nayon kasama sina Terence at Gusha. Gusto nilang pumunta sa pinakamalapit na lungsod, ngunit ngayong may palatandaan na sila, natural lang na doon na sila direktang pumunta. Mabilis na naglakad silang tatlo patungo sa tuktok ng bundok at hindi nagtagal ay nakarating sila sa tuktok. Gaya ng inaasahan, nakita nila ang templong metal na binanggit ng matandang lalaki sa isang lugar na nakaharap sa araw at sa leeward. Mula sa labas, masyadong malabo ang pagtawag dito bilang templo. Mas gusto ni Terence na tawagin itong piramide, ngunit ibang-iba ito sa mga piramide sa sekular na mundo. Ang laki ang unang bagay na dapat tandaan na sentimo, ang piramide dito ay 6 na metro lamang ang taas, walang kapantay sa mga piramide sa sekular na mundo. Ito rin ay gawa sa maitim na berdeng metal, at mukhang natural nang walang anumang bakas ng ukit. Sa ilalim ng piramide, mayroong isang pinto na mahigit 2 metro ang taas at 1.5 metro ang lapad. Mula sa labas, hindi madilim ang loob. Sa halip, ito ay napakaliwanag. Malinaw na makikita ang isang altar. Sa ibabaw nito ay isang pagan ng Pildores na jade na may diametrong 2 metro. May plaque sa ilalim ng pagan ng Pildores, na dapat sana ay ang tableta ng mahabang buhay ng hari ng gamot na ilalagay ng nayon ng hari ng gamot kalaunan. Marahil ay hindi alam ng mga tao sa nayon ng hari ng medisina kung ano ang gamit ng pagan ng gamot, at hindi nila inisip na ang pagan ng gamot ang tumatanggap ng mga handog. Karamihan sa kanila ay inakala na ito ay isang insensaryo lamang. Pero iba si Terence sa sentimo, alam niyang hinahanap niya ang mga labi ng isang sinaunang alchemist, at halos sigurado na siya sa kanyang pakay sa sandaling makita niya ang kaldero. Dapat dito ang lugar. Tara, pumasok tayo at tingnan natin. Ang tunay na pasukan papunta sa mga guho ay siguradong nasa loob. Lumingon si Terence at ngumiti sa dalawa bago pumasok. Walang panganib sa pagkakataong ito, at nakarating si Terence sa altar ng walang aberya. Sinimulan niyang pagmasdan ang pagan. Bagamat ito ay isang alchemy furnace na gawa sa jade at hindi dapat gamitin para sa alchemy, ang mga disenyo nito ay napakalalim at walang pinagkaiba sa isang tunay na high-grade alchemy furnace.
Kung peke lang ang Jade Elixir Furnace na ito, malamang na mas malakas ng ilang beses ang lakas ng orihinal na Elixir Furnace. Terence, may nakita ka bang mga patibong? Ito dapat ang pasukan patungo sa mga tunay na labi. Bihira para kay Ramlee na magkusa na magtanong kay Terence. Tila kahit siya ay naiinip na bago magtagumpay. Hindi pa. Huwag kang mag-alala, makakahanap tayo ng mga palatandaan. Ngumiti si Terence at inalo si Ramlee bago muling nagtuon sa Jade Furnace. Kung may bitag man, naisip ni Terence na malamang na nasa hurno ng Jade iyon. Wala talagang pakialam ang mga tao sa nayon kung ano ang nakaukit dito, pero isa itong bagay na maaaring ilagay kasama ng tableta ng mahabang buhay ng hari ng medisina. Maliit ang posibilidad na mahawakan ang hurno ng Jade, at dahil sa mga hakbang sa kaligtasan, halos wala ng posibilidad na aksidente nilang mabuksan ang mga guho. Nagbago ang mukha ni Terence bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Ikinalat niya ang kanyang spirit sense, minanman ang lahat ng pagbabago sa lugar. Hindi niya masyadong binigyang pansin ang pagsubaybay sa Medicine King Village noon, ngunit hindi niya inaasahan na mapapaligiran ang buong nayon ng isang maliit na hukbo. Hindi nakita ni Terence ang hukbong ito nang umalis siya sa nayon, pero gaano nakatagal. Saan nanggaling ang daan-daang practitioner na ito? Ang pinakamababang antas ng mga sundalo ay nasa Golden Core Stage, at sino man sa kanila ay kayang sirain ang buong Medicine King Village sa isang iglap. Terence, nahanap ko na ang mekanismo. Biglang palakpakan ni Ramlee. Hinawakan ng kamay niya ang ilalim ng pogen ng pil na Jade. Hindi niya alam kung ano ang nahawakan niya, pero isang lihim na pinto ang bumukas sa likod ng pogen ng pil. 6,158. Medyo natigilan si Terence. Tinanong lang siya ni Ramlee kung nahanap na niya ang mekanismo, at siya mismo ang nakahanap nito. Hindi ba't napakabilis nito? Libo-libong taon na ang nakalipas. Paano hindi natuklasan ng mga tao sa nayon ng hari ng medisina ang sekretong pinto na madaling matagpuan? Hindi ka panipaniwala, ngunit walang oras si Terence para pag-isipan ito. Nakita niya ang isang linya ng mga salitang lumulutang sa hangin, na nagsasabing ang pinto ay magbubukas lamang sa loob ng 2 minuto. Kung hindi ka papasok sa loob ng oras na iyon, kailangan mong maghintay para sa susunod na pagkakataon. Hanggat nabubuksan ang lihim na pinto, ang susunod na pagkakataon para mabuksan ito ay kailangang maghintay ng 100 taon. Naiintindihan ko. Hindi nakakapagtaka na hindi natuklasan ng mga tao sa Medicine King Village ang mekanismong ito. Sandali lang itong na-activate, at mahaba ang pagitan sa pagitan ng mga ito. Kahit na matuklasan ito, hindi ito makakalat sa paglipas ng panahon. Masyadong mahaba ang 100 taon para sa mga ordinaryong tao. Bumantong hininga si Terence bago ibinalik ang kanyang atensyon sa nayon. Tinipon na ng grupo ng mga sundalong tagapagsaka ang lahat ng tao sa nayon at sinimulan na silang tanungin. Tila tungkol ito sa piramide. Terence, na asenti mo, malamang nasa loob ang tunay na mga guho, wala na tayong masyadong oras. Hinawakan ni Ramlee ang kamay ni Terence at hinaila ito papunta sa sekretong pinto. Boss, mauuna na ako sa loob, sumunod lang kayo sa akin. Tinapik ni Gusha ang kanyang dibdib at humakbang pasulong sa harap ni Terence at Ramlee. Teka! May nangyari sa Medicine King Village. Mabilis na tawag ni Terence kay Gusha at sabay na hinawakan ang kamay ni Ramlee. Ang kakaibang babaeng ito ang nagkusa na hawakan ang kamay, kaya dapat ay hinarap niya ito at sumunod sa kanya papasok, ngunit ang nangyari sa Medicine King Village ay nasa harap niya mismo. Medyo mahirap para sa kanya na baliwalain ito ng tuluyan. Pagkatapos niyang magsalita, isang taga-nayon ng hari ng medisina ang sinunog hanggang sa mamatay ng mga sundalong tagapagsaka bilang babala sa iba. Terence, wala tayong magagawa sa nangyayari sa nayon ng hari ng medisina. Kahit tulungan pa natin sila sa pagkakataong ito, may mga taong darating para maghiganti pagkatapos nating umalis. Sa mundong ito, kinakain ng malalakas ang mahihina. Ano ba ang nangyayari sa nayon ng hari ng medisina ngayon? Mayroong hindi bababa sa libu-libong katulad na sitwasyon na nangyayari sa lahat ng dako ng sabay-sabay, may magagawa ka ba?
At ngayon ang mga guho ay nasa harap natin mismo, at 1 minuto na lang ang natitira bago magsara ang gate. Sa susunod na pagbukas nito, 100 taon na ang lumipas. Talaga bang isusuko mo ang pagkakataong ito para sa nayo ng hari ng medisina? Hinailan ni Ramlee si Terence at mabilis na ipinahayag ang kanyang posisyon. Sa panahong ito, isa pang taga-nayon sa nayon ng hari ng medisina ang pinutol ang mga paa at kamay ng isang sundalo ng hukbong tagapagsaka at ginawang tungkod ng tao upang takutin ang ibang mga taga-nayon. Ang mukha ni Terence ay napakapangit. Alam niyang nangyayari ang ganitong bagay kahit saan. Sa paningin ng mga nagsasanay, ang mga ordinaryong tao ay parang mga langgam lamang na maaaring patayin kung gugustuhin. Ayos lang kung hindi niya ito makita, ngunit ngayong nakita na niya ito, hindi na niya maaaring magpanggap na hindi niya ito nakikita. Tandaan mo agad. Bagamat mahalaga ang mga labi, ang buhay ng tao ay walang katumbas. Kung hindi sila makapasok sa pagkakataong ito, paano kung kailangan nilang maghintay ng 100 taon? Tiyak na makikialam ako sa mga gawain ng Medicine King Village. Kung gusto mong pumasok, pumasok ka na lang. Malamig na ipinagpag ni Terence ang kamay niya. Labis siyang nalungkot sa sinabi nito ngayon lang. Akala niya dahil minana ni Ramlee ang kakayahan ni Zhang Lijiu sa paggamit ng tableta at medisina, magiging mabait itong doktor, pero hindi niya inaasahan na sasabihin nito ang mga iyon. Hindi naman ganito si Ramlee dati. Kayang sobrang kaakit-akit sa kanya ang legacy site na iyon kaya sapat na itong magpainit ng kanyang puso. Terence, hindi ko sinasadya yan. Kumurap si Ramlee at mabilis na sinubukang magpaliwanag, ngunit walang oras si Terence para makinig sa kanya. Walang pakialam ang mga sundalong nagsasanay sa mga taga-nayon, at ang isa pang segundo ng pagkaantala ay maaaring mga hulugan ng isa pang biktima. Habang kumukurap ang kidlat, hindi man lang nagpaalam si Terence at ginamit ang kanyang kakayahang makatakas sa kidlat para makaalis sa piramide. Nang muling lumitaw siya, dinala siya palayo ng kanyang mga pakpak na parang nag-teleport muli, at may isa pang kidlat sa di kalayuan. Gamit ang dalawang ito, ang bilis ni Terence ay tumaas sa pinakamataas, at malamang ay kapantay lang niya ang tunay na teleportasyon. Sa isang iglap, nakarating si Terence sa nayon mula sa piramide. Ang bilang ng mga napatay na taga-nayon ay umabot na sa 5, ngunit tila walang balak na huminto ang mga sumalakay. Karapat-dapat lang kayong mamatay. Sumabog ang intensyong pumatay ni Terence nang makarating siya sa nayon. Karamihan sa mga sundalong practitioner na ito ay nasa Golden Core Stage, na may 7 o 8 orihinal na sanggol at isang misteryosong practitioner sa Ascension Stage. Para kay Terence, walang gaanong pagkakaiba sentimo, lahat sila ay mga taong kaya niyang patayin sa loob ng ilang segundo. 1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Mahigit 100 Terence ang sabay-sabay na lumitaw, lahat sila ay gumagamit ng mga kasanayan tulad ng nagngangalit na apoy, 8 trigram na palad, at nagngangalit na apoy, 1,000 binti. Sa isang iglap, kalahati ng mga sundalong nagsasanay ay natamba. Ang libu-libong pagpapalit ng kahoy at kagubatan ay hindi magiging kapaki-pakinabang laban sa mga taong kasing lakas ni Terence. Tutal, masyadong mahina ang clone. Gayunpaman, perpekto ito para sa pagpatay sa mga mababang antas na practitioner na ito. Kung hindi lang dahil sa iisang baluti ang suot ng mga sundalong ito, mapapatay sana silang lahat ng clone ni Terence sa isang galaw lang, pati na ang pinuno ng mga sundalo. Tumigil ka. Sino ka? Paano ka nang ahas na makialam sa mga gawain ng ating libong lungsod ng Pantasya? Huwag mong isipin na maaari kang kumilos ng pabaya dahil lamang sa makapangyarihan ka. Ang ating libong lungsod ng Pantasya ay isang malaking lungsod na may eksperto sa paghahati ng dagat. Nagulat ang pinuno ng mga sundalo. Sa isang kisap mata, mahigit kalahati ng kanyang mga sundalo ang napatay. Kahit siya ay nakaramdam ng matinding pressure. Sa sobrang takot, agad niyang inilabas ang mga suporta sa likuran niya. Pero wala siyang pakialam kay Terence. Binobomba pa rin ng lahat ng kanyang mga clone ang mga natitirang sundalong practitioner.
Dahil mahigit kalahati sa kanila ang napatay sa isang palitan ng mga kalaban, ang mga nagwaging clone ay walang kalaban-laban at lahat ay nagpalit ng kanilang mga target, at nakipagsanib puwersa sa iba pang mga clone upang salakayin ang mga sundalong practitioner. Halos hindi makatiis ang mga sundalong practitioner kahit sa isang laban, ngunit wala na silang oras para umiyak bago sila pinalibutan at pinatay ng mga clone ni Terence. Sa huli, tanging ang commander ng sundalong nasa ranggo ng Ascension sa primary stage ang natira. Libong lungsod ng Pantasya, entabladong humahati ng dagat. Ganoon ba kaganda? Tanong ni Terence nang may malamig na ngiti habang pinaalis niya ang 70% ng kanyang mga clone, na iwan na lamang ang 4 para palibutan ang commander. Tiyak na hindi matatalo ni Terence ang isang eksperto sa pagwasak ng dagat, ngunit tiwala siyang makakatakas siya mula sa mga ito. Kahit na may kombinasyon ng pagtakas mula sa kidlat at mga pakpak na kasing bilis ng multo, hindi pa rin siya mahuhuli ng mga eksperto sa pagwasak ng dagat na hindi marunong mag-teleport. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Galit na sigaw ng pinuno ng mga sundalo. Naihayag na niya ang kanyang pinagmulan, ngunit minamaliit pa rin siya ng kabilang panig. Isa itong kalokohan. 6,150. Ang hindi niya alam ay iniisip din ni Terence kung anong klaseng lugar ang Thousand Fantasy City. Hindi talaga ito isang simpleng lungsod na may binabantayang matandang halimaw sa Sea Rift Realm. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa Thousand Fantasy City noon. Tiyak na hindi ito isang lungsod sa North Island o sa Middle Island. Ganito rin sa Timog Kontinente at sa West Island. Maaari kayang ito ang silangang kontinente. Ano ang gusto mo pagkatapos mong patayin ang mga taga-baryo ng Medicine King Village? Tanong ni Terence nang may malamig na ngiti. Gusto niyang malaman kung bakit nandito ang mga lalaking ito, kung sakaling magpadala pa ng mga sundalo ang Thousand Fantasy City para patayin ang nayon pagkatapos niyang patayin silang lahat. Kung hindi, pwede sana silang patayin ni Terence at bumalik sa Piramide Sentimo. Hindi pa ito ang oras para pumasok sa nakatagong pinto, kaya baka narating niya ito sa tamang oras. Huwag kang masyadong magmalaki. Kami ng mga nasasakupan ko ay mga tagapagtanggol lamang. Malapit nang dumating ang ating pangunahing puwersa. Huwag mong isipin na napakalakas mo. Maraming eksperto sa pagbubukas ng bundok sa ating pangunahing puwersa. Ang ating general ay nakarating na rin sa pagbubukas ng lupa. Gaano ka man kalakas, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Tila may kumpiyansa ang commander ng mga sundalo sa pangunahing puwersa. Sa katunayan, pinakalma niya ang sarili habang nagsasalita, at ang kanyang ekspresyon ay naging napaka-arrogant. Kumunat ang noo ni Terence sa Sentimo, nariyan pa rin ba ang pangunahing puwersa sa likod nila? Kung ganoon, hindi sila maaaring umalis para pumunta sa mga guho ngayon kung hindi ay tuluyang mapapapatay ang Medicine King Village. Kung hindi niya mababago ang resultang ito, bakit siya nagmadali ngayon lang? Sinusubukan mo ba akong takutin? Nasaan ang pangunahing puwersang nabanggit mo? Bahagyang ngumiti si Terence. Wala siyang nakitang hukbong tagapagtanggol sa saklaw ng kanyang banal na pandama. Sa halip, sina Ramlee at Gusha ang sumugod palapit. Tutal, hindi naman nilang dalawa iniwan si Terence at pumasok sa mga guho ng mag-isa. Maayos pa rin naman si Guzao Sentimo, lagi niyang sinusunod ang gusto ni Terence at hindi interesado sa mga guho ng mga sinaunang alchemist, pero iba si Ramlee. Nagulat si Terence na kaya nitong isuko ang mga guho, at nawala ang hindi pagkagusto niya rito. Huwag kang mag-alala. Malapit nang dumating ang pangunahing puwersa ng Thousand Fantasy City. Sa oras na iyon, huli na ang lahat para magmakaawa ka pa. Mayabang na tumawa ang pinuno ng mga sundalo. Mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Walang napansing kakaiba si Terence nang lumitaw sila sa nayon. Marahil ay maaaring maitago ng mga espiritu ni Terence ang paggalaw ng hukbo ng 1,000 lungsod ng Pantasya. Kung gayon, maaaring malapit nang dumating ang pangunahing puwersa. Boss! Bakit mo ako iniwan at bumalik sa sarili mo? Sa sandaling dumating si Gusha, nakita niya ang mga bangkay ng mga magsasaka at mga sundalo sa buong lupa at agad na sumigaw.
Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Ramlee habang lumalapit kay Terence at bumulong, "Terence, dumadaan lang kami sentimo, hindi mo na kailangang makialam pa rito. Maliban na lang kung ilalabas mo ang lahat ng tao sa nayon at maghanap ng ligtas na lugar para matirahan sila, mamamatay silang lahat kapag umalis na tayo." "Ramlee, ano ba ang gusto mong sabihin? Sinusubukan mo ba akong kumbansihin na huwag nang pakialaman ang buhay nila?" Kumunat ang noo ni Terence. Akala niya ay nagbago na ang isip ni Ramlee, pero hindi naman talaga siya nagbago. Ayos lang na ang kakaibang babaeng ito ay karaniwang medyo kakaiba, pero bakit medyo nalilito na siya ngayon sa ganitong uri ng issue? Hindi maaaring magplano ng magkasama ang mga taong may iba't ibang landas sentimo. Kung patuloy na sasabihin ni Ramlee ang mga bagay na tulad nito, tiyak na pipiliin ni Terence na dumistansya sa kanya at manatili sa isang tiyak na distansya. "Kalimutan mo na yan, hindi kita susubukang kumbansihin. Sarado na rin naman ang sikretong pinto. Nakatakda kang bumalik na walang dala sa pagkakataong ito. Dahil ayaw mo sa malalakas na umaapi sa mahihina, hayaan mo na rin ang lalaking yan." Itinuro ni Ramlee ang pinuno ng mga sundalo at idinagdag, "Hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon. Wala tayong maitutulong kung masasaktan natin ang mga lokal na puwersa. Napakarami na nating napatay na tao. Hindi mahalaga ang isa pa, hindi mahalaga ang isa pang kulang." Medyo hindi komportable si Terence, at ang paraan ng pagtingin niya kay Ramlee ay naging medyo hindi pamilyar. Dahil sa isang matandang halimaw na nahati sa dagat at namamahala sa 1,000 Illusion City, kitang-kita kung gaano ito kalakas. Kahit na isang sundalong ginto lang ang mapatay ni Terence, hindi ito basta-basta bibitawan ng kalaban. Bukod pa rito, mahigit 100 sundalong cultivator na ang napatay ni Terence. Kahit na hindi niya papatayin ang nag-iisang commander ng Profound, hindi nito mababawasan ang puot sa pagitan nila. "Ang sabi ko, bitawan mo siya. Gusto mo ba kaming lahat mapatay?" Biglang nagalit si Ramlee, at medyo namula ang kanyang magandang mukha dahil dito. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at tumingin kay Ramlee. Kasabay nito, agad na inatake at pinatay ng kanyang 4 na clone ang natitirang sundalo. "Terence, mabuti pa'y patayin mo na lang ako." Galit na galit si Ramlee. Kumuha siya ng punyal at itinutok ito sa sarili niyang lalamunan. Hinawakan niya ang kamay ni Terence at tumangala rito. Hinayaan siya ni Terence na gawin ang anumang gusto niya at walang pag-aalinlangang hinawakan ang punyal. Hindi niya talaga sinaksak ang lalamunan niya, pero hindi rin niya ginalaw ang talam. "Boss, anong nangyayari sa inyo? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap?" Sinubukan ni Gusha na hikayatin si Terence, pero mukhang hindi naman ito nagmamadali. Sa sandaling iyon, isang hukbo ng mga magsasaka ang lumitaw mula sa labas ng nayon. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang vanguard na binubuo ng mahigit 100 katao, kundi mahigit 3,000 katao, sapat na para maituring na isang malaking hukbo. Wala sa mga sundalong cultivator ang mas mababa kaysa sa Golden Core Stage. Mayroon ding ilang maliliit na parisukat na pormasayo na ganap na nabuo ng mga orihinal na sundalong cultivator sa infant stage. Maituturing silang mga piling koponan. Kung tungkol naman sa mga nasa yugto ng Profound, mayroong hindi bababa sa 30 sa kanila. Malamang na pareho sila ng mga commander ng sundalo mula noon. Bawat isa sa kanila ay kayang pamunuan ng isang pangkat na may 100 katao. Iisa lang ang yugto ng paglikha ng daigdig, at dapat ay ang general ang tinutukoy ng lalaki. Hindi ito masyadong pinansin ni Terence Sentimo. Pagkatapos ng laban sa unggoy na may gininto ang buhok, wala na siyang gaanong respeto sa mga naunang masters ng paglikha ng daigdig. "Bakit hindi ka kumikilos? Hinihintay mo ba silang dumating at patayin ako?" Malamig na tiningnan ni Ram si Terence, bahagyang nakayuko ang leeg. Tumagos ang punyal sa kanyang puting balat, at isang patak ng pulang dugo ang umagos palabas. Halata ang pagkakaiba. Isang ilusyon. Kaya ilusyon lang pala ang lahat. Marahang bamaantong hininga si Terence. Pakiramdam niya ay may mali sa simula pa lang, pero hindi niya ito maintindihan hanggat hindi siya pinipilit ni Ramlee ng ganito. Marahil ay nahulog na siya sa isang ilusyon simula pa noong madilim na kawalan.
Matapos niyang lisanin ang madilim na kawalan, inakala niyang muling nagkita sila ni Gusha, ngunit sa katunayan, hindi pa rin niya kayang makawala sa ilusyon. Kung iisiping mabuti, maraming palatandaan na maaaring magpatunay nito, ngunit hindi ito pinansin ni Terence at nakahanap pa ng angkop na dahilan para sa kanyang sarili. 6,160 po. Halimbawa, hindi niya makontak ang multo, hindi siya maramdaman ng Jade Space, at ang abnormal na kilos ni Ramlee. Hawak niya ang kamay ni Terence, maraming sinasabi, malaking pagbabago ang personalidad nito, at iba pa. Mas normal si Gusha, marahil dahil mas matagal niya itong kasama si Terence, kaya mas kumpleto ang kanyang ilusyon. Sabi mo isa akong ilusyon sa isang ilusyon. Kung gayon, patayin mo ako. Patayin mo ako at Majay gising ka mula sa ilusyon. May mapang uyam ng ngiti sa bibig ni Ramlee habang lumalapit ng kaunti. Sa pagkakataong ito, sabay na binawi ni Terence ang kanyang kamay para manatili sa parehong posisyon ang dulo ng punyal at ang leeg ni Ramlee. Patayin ang lahat ng nandito. Wala ni isa ang natira. Kung maglalakas loob kang atakihin ang mga sundalo ng libong pantasyang lungsod, huwag mo nang isipin pa ang mabuhay. Sa hukbo sa labas ng nayon, malakas na naglabas ng utos ang general ng Earth Formation, ikinakalat ang kanyang boses sa buong hukbo gamit ang totoong chi, at maging sa pandinig ng lahat ng nasa nayon ng Medicine King. Sumangayon ng 3,000 sundalong magsasaka at bumuo ng isang pormasayon ng labanan na espesyal na ginagamit ng hukbo. Dumagundong sila at dinurog ang nayon. Kung wala si Terence, kahit sino sa mga sundalong ito ay kayang lipulin ang buong nayon at ang buong nayon ng hari ng medisina sa isang iglap. Ngunit dahil kay Terence, nagdala sila ng 3,000 sundalo rito at sinupil sila gamit ang isang bukas na hukbo. Nakakatawa ang isang maliit na nayon sa bundok na may mahigit 3,000 sundalong practitioner, at sigurado si Terence na nasa ilusyon lang siya. Pero kahit alam niyang ilusyon lang iyon, ayaw niyang mapatay ang mga taga-baryo ng Medicine King Village. Hindi kita papatayin. Pag-uusapan natin ito pagkatapos kong harapin ang gulo sa labas. Malamig na sabi ni Terence habang inihagis ang punyal sa lupa. Kumislap ang kanyang katawan at ang kanyang mga pakpak na parang multo ay nagdala sa kanya sa ere palabas ng nayon. Sa gitna ng kanyang mga palad, ang dalawang super alchemy bomb ay nabuo na. Hanggat pinagsasama ang mga ito, maaari itong ihagis upang salakayin ang hukbo. Mahigit 3,000 sila, ngunit hindi kailanman natakot si Terence sa isang pag-atake ng grupo. Hindi siya nag-alala nang harapin niya ang daluyong ng dagat sa pinakahilagang isla, kahit na ang bilang at kalidad ay mas malakas kaysa ngayon. Ngayong alam na niya na 99% ng lahat ay isang ilusyon lamang, mas nabawasan ang kanyang pasanin. Totoo ka man o hindi, lahat kayo ay maaaring mamatay. Pinagsalikop ni Terence ang kanyang mga kamay at inihagis ang super alchemy bomb. Hindi ito nagtagal bago nabuo, kaya ang super pillfire bomb ay hindi magiging masyadong malakas sa pagkakataong ito. Hindi inaasahan ni Terence na papatayin niya ang lahat ng sundalong practitioner ng sabay-sabay. Lumitaw si Terence sa gitna ng hukbo bago pa man humupa ang pagsabog. Nagtitipon ng maitim na ulap sa kalangitan, kasabay ng pagkislap ng kidlat. 1,000 pagsabog ng kidlat. Hindi mabilang na kidlat ang bumagsak mula sa langit, na nagdugtong sa langit at lupa. Ito ang pinakamalakas na atake ni Terence sa lugar ng epekto, na sumasaklaw sa isang hukbo na binubuo ng 3,000 kalalakihan. Sa ilalim ng lakas ng pagsabog ng kidlat, maaaring maging abo ang isang sundalo kung matamaan sila nito. Gayunpaman, sa depensa ng pormasayon ng hukbo, 70% hanggang 80% ng mga sundalo ang nakayanan ang pag-atake. Sa kasamaang palad, ang pagsabog ng kidlat ni Terence ay hindi isang minsanang kasanayan lamang. Mayroon itong tiyak na antas ng patuloy na kakayahan sa pag-atake. Ang mga sundalong nakaligtas sa unang alon ay hindi man lang nagkaroon ng oras para huminga bago dumating ang pangalawa o kahit pangatlong alon. Sa pagkakataong ito, hindi na sila kayang protektahan ang kakayahan sa pagtatanggol ng pormasayon ng hukbo. Nang magkapira-piraso ang pormasayon, nagkapira-piraso rin ang kanilang mga katawan. Ilusyon, lahat ay ilusyon. Mahinang buong ni Terence.
Hindi siya mahilig pumatay, kung hindi ay hindi niya hahayaang makawala sina Harry at Janfeng ng ganoon kadali. Maraming dahilan, ngunit kung talagang gusto niyang patayin ang mga kalaban na iyon, matagal na sana silang namatay. Sa pagkakataong ito, nakapatay si Terence ng 2 hanggang 3,000 practitioner sa sarili niyang pagkukusa. Kahit alam niyang ilusyon lang iyon, hindi pa rin siya mapakali. Sa ilalim ng epekto ng libu-libong tama ng kidlat, tanging ang general at 100 ang commander ng entablado ng Profound ang nakapagpigil. Bumuo sila ng isang maliit na pormasayon ng labanan at sinimulang salakayin si Terence. Matapos mawala ang Jade Space, hindi na muling mapunan ang chi ni Terence, kaya hindi na siya nang ahas na gumamit ng mga makapangyarihang kasanayan ng masyadong matapang. Hindi niya ito magamit ng tuloy-tuloy noon dahil ang bilis ng muling pagpuna ng Jade Space ay hindi na kayang sabayan ang pagkonsumo, at ang kanyang stamina ay hindi sapat para suportahan ito. Ngayon, wala na siyang muling pagpunan. Pagkatapos ng Super Alchemy Bomb at ng Thunder Thousand Explosion, alam ni Terence na hindi na niya magagamit ang kanyang lumang estilo ng pakikipaglaban. Dahan-dahang kumaway ang mga pakpak ni Ghost Speed, at ang figure ni Terence sa ere ay hindi naiiba sa kidlat, nag-iiwan ng hindi mabilang na mga imahe habang umiikot siya sa itaas ng kanilang mga ulo. Kapag nakakita siya ng pagkakataon, agad niyang pinakakawalan ang isang kamay na mananakaw ng kaluluwa. Kung matagumpay niyang makukuha ang sinaunang espiritu ng hukbo ng general ng 1,000 pantasyang lungsod, wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa natitirang mga Profound Stage Cultivator. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kamay na kumukuha ng kaluluwa. Ang mga general at commander sa pormasayon ay nagkaroon ng pinahusay na depensa na dulot ng pormasayon. Ang ganitong uri ng depensa ay hindi lamang laban sa mga pisikal na atake, kundi pati na rin laban sa mga pag-atake ng sinaunang espiritu. Bumantong hininga si Terence at sumuko na sa paggamit ng kanyang spirit sense para umatake. Kung hindi niya malusutan ang formation, wala nang pag-asa pang mapatay siya. Ang ilusyonaryong kaharian na ito ay talagang nakakaabala. Paano siya gising mula sa ilusyon? Makakakuha kaya siya ng mga palatandaan kung wawasakin niya ang buong hukbo ng 1,000 pantasyang lungsod? Nag-iisip si Terence habang sumusulpot sa kanilang paligid. Para mailigtas ang kanyang purong enerhiya, hindi siya gumawa ng kahit ano. Hindi naging madali para sa kanya ang makahanap ng puwang sa depensa ng kanyang kalaban, at sumabog ang lakas ni Terence, gamit ang kanyang ultimate move na matagal na niyang hindi nagagamit. Ang layuning pumatay ng 5 elemento at 8 trigram. Kung pag-uusapan ng kapangyarihan, ang layuning pumatay ay mas malakas kaysa sa normal na layuning pumatay na may 5 elemento, ngunit hindi ito masyadong ginamit ni Terence dahil ang pagtaas ng kapangyarihan ay hindi sapat para makagawa ng isang kwalitatibong pagbabago. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, ang killing aura ng 5 elemento at 8 trigram ay maaaring gumanap ng isang napakalakas na papel. Ang pormasayon na hindi kayang basagin ng 1,000 thunderbolts ay parang yelo at nyebe na nagtatagpo sa kumukulong tubig. Madali itong natunaw ng mahigit kalahati. Gaano man kalalim ang isang pormasayon, ang pinakasimpleng istruktura ay ang 5 elemento at 8 trigram. Ang hangering pumatay ni Terence ay maaaring sumalungat sa depensa ng anumang pormasayon, ngunit syempre, ito ay isang pormasayon lamang ng labanan na binubuo ng mga buhay na nilalang. Hindi kasama ang mga may nakapirming base ng pormasayon o mga watawat ng pormasayon. Nagulat ang lahat ng mga general at commander ng hukbong tagapagtanggol. Hindi nila inaasahan na ganoon kadaling makakalusot si Terence sa hindi makapasok na pormasayon. Bago pa sila makareact, nakapaghagis na si Terence ng ilang vortex na apoy sa puwang, na labis na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Bukod sa general, lahat ng iba pang commander, nasa yugto man sila ng Profound o nasa yugto ng pagkahati ng bundok, ay nasa sakit ng pagkawasak ng kanilang mga sinaunang espiritu. Ang sirang-sira ng pormasayon ng militar ay gumuho kasabay ng isang malakas na kalabog. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.